Ang propeta ay tinawag upang magpahayag ng katotohanan. Tayong lahat ay mga propeta rin sa ating pakikibahagi kay Kristo dahil sa sakramento ng binyag. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pumunta si Jesus sa Nazaret, ang bayan kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumunta siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito: Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Inirolyo niya ang kasulatan, isinauli sa tagapag-ingat at siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, Ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon. Pinuri siya ng lahat at humanga sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, Tiyak na sasabihin ninyo sa akin ang kasabihang ito, Manggagamot, gamutin mo muna ang iyong sarili. Marahil sasabihin pa ninyo, gawin mo rin dito sa inyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginagawa mo sa Kapernaum. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming byuda sa Israel noong panahon ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3.5 taon ay nagkaroon ng taggutom sa buong lupain. Subalit, hindi pinapunta si Elias sa kanino man sa kanila, kundi sa isang byuda sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga may ketong sa Israel noong panahon ni Eliseo, wala ni isa mang pinagaling at nilinis maliban kay Naaman na isang taga-Syria. Nagalit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagsitayo sila at itinaboy siyang palabas, papunta sa gilid ng bundok na kinatatayuan ng bayan upang ihulog siya sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay prophets. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganon din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po ay nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radio Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, lahat tayo ay propeta. Tayong mga binyagan ay nakibahagi sa pagiging propeta ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, noong tayo binyagan, habang nilalagyan ng krisma sa ating ulo, sinasabi sa atin ng pari, maging matatag ka nawa sa iyong pakikiisa kay Kristo bilang pari, hari at propeta. Kaya nga, ito'y nangangahulugan na tayong lahat ng mga binyagan ay nakikiisa sa pagka-propeta ni Kristo, which means tayo rin ay mga propeta. And we are called to proclaim the truth. Ito yung sinasabi sa ating gospel. Ang ating modelo, ang ating huwaran at dapat nating tularan sa pagiging propeta ay si Jesus. Siya nagpapahayag ng katotohanan.
Siya nagsasabuhay ng katotohanan. At sino o ano ang katotohanan? Si Jesus mismo. Ibig sabihin, tayong mga binyagang Kristiyano Katoliko ay kinakailangang maging buhay na patutuo at presensya ni Kristo sa ating mundo ngayon. Kinakailangan ang lumalabas sa ating bibig, ang nakikita sa ating halimbawa ay mensahe at buhay ng ating Panginoong Jesus. Pero teka, hindi po madali ang maging propeta. Bagamat tayong lahat ay tinawag na maging propeta sa sakramento ng binyag, yung pagsasabuhay nito, kung ating mapapansin at kung ating mababasa at mapag-aaralan, lahat ng mga propeta sa lumang tipan ay pinatay. Ganon din si Juan Bautista na isang propeta sa bagong tipan ay pinatay. Ganon din ang ating Panginoong Jesus na siya yung kaganapan ng lahat ng mga propeta ay pinatay. Gusto mo pa bang maging propeta? Kung ang lahat ng mga propeta ay pinapatay, siguro dito sa tatlong ito, pagiging hari, pagiging pari at pagiging propeta, siguro yung pagiging propeta ang pinakaaayaw natin. Bakit? Dahil sa kamatayan. Pero mga kapatid, ito naman yung katotohanan. Maliban na tayong lahat ay mamamatay, yung pagsasabuhay din ng katotohanan ay isa ng uri ng kamatayan. Yung pagpapahayag ng katotohanan at pagsasabuhay nito ay papatay sa ating lumang sarili, sa ating pangit na sarili, subalit ito'y magbibigay buhay sa bagong sarili. Kaya nga gusto tayong dalhin ni Jesus sa pagsasabuhay sa pagiging propeta because tulad ng sinasabi rito sa ating gospel, walang propetang tinatanggap sa sarili niyang bayan. Dahil ang mensahe ng propeta ay pagbabagong buhay. Ang mensahe ng propeta ay paglapit o pagbabalik loob sa Diyos. At ang unang-unang dapat magsabuhay nito ay ang propetang nagpapahayag nito. Tayo bilang mga kabahagi ni Kristo ay kinakailangan magbagong buhay at magsumikap na lumapit kay Jesus. Lumapit at bumalik sa Diyos. Si Jesus, ang pinakadakilang propeta, ang dala niyang mensahe ay mismo kanyang sarili. Ang dala niyang mensahe ay ang pag-ibig ng Diyos, ang mensahe ng pag-asa, upang tayong lahat ay makapagsikap na magbagong buhay at magbalik loob sa Diyos. Ito yung napakalakas at napakahalagang mensahe ng isang propeta. Paano natin ito ipapahayag araw-araw? Hindi lang sa salita, pero higit sa lahat sa ating gawa. Tayo mismo, mga nakikibahagi sa pagiging propeta ni Kristo, ay kinakailangang magsikap na magbago ng sarili, magbago ng pamumuhay, at magbalik loob sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kami ng iyong mga pagpapala at biyaya upang kami ay makapagbagong buhay at magbalik loob sa iyo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.